Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kanegosyo TV. So sa araw nito ay mapalad po tayo dahil meron naman po tayo makakakwentuhan na isang natatanging negosyante dito sa bayan ng Calasiao. At hindi lang po siya isang mahusay na negosyante, kundi isa din po siyang servant leader sa simbahan. Halika, samahan niyo ako para makakakwentuhan na natin ang ating bisita sa araw nito. Si Ginoong Florencio Co, na mas kilala sa tawag na Brother Deds. Brother Deds, magandang araw sa iyo. Good day sa inyo lahat po, mga nanonood ng Kanegosyo. Sana po may ibato po tayo ng aral para sa mga would-be businessman para makapagsimula sila ng kanilang negosyo. Sa sinabi mo yan, Brother Deds, sigurado naman na marami silang mapupulot na mga aral o tips sa pagninegosyo dahil alam ko na sa batang edad pa lamang ay iminulat ka na ng iyong mga magulang sa pagninegosyo. Pwede bang ikwento mo ito ng kabahagya? Sa amin po, nung high school pa lang ako, tumutulong na po ako sa mga magulang ko. Okay. That time, when I was 15 years old, actually, nagda-drive na po ako. Talaga lang. So, yan na yung kaya na-assign ako sa purchasing department ng company para sa mga pyesa-pyesa ng mga truck namin. Okay. At mga sasakyan para may isaayos to sa kondisyon para maibiyahe nila. Laging on the go kasi yung mga sasakyan din namin noon. Kaya doon tayo nakafocus sa purchasing department noon. So, yan naman talaga maganda sa mga kaibigan nating Chino, no? Talagang sa murang edad pa lang ay talagang ine-expose na nila yung kanilang mga anak, no, sa pagninegosyo. Ito marahil lang nagbukas ng daan para talagang mahilig ka sa pagninegosyo. Tama ba? Well, siguro sa maniwala kayo't hindi, ever since dito ako pinanganak sa Calasiao, hindi na po ako umalis ng Calasiao. Up to now, dito ako pinanganak, 1956 sa ancestral home namin. Hindi na ako umalis. Dito lang ako tumira sa kalapit na bahay. Tumira ako doon sa tapat namin, umupa ako sa tapat namin nung nag-asawa na ako, and then nakabili na ako ng sariling bahay ko. So ever since, dito lang ako sa Calasiao, hindi ako umalis ng Calasiao. So talagang puso at dugong Calasiao talaga si Brother Deds, no? Si Brother Deds nga pala, mga kanegosyo, ang nagmamay-ari lang, no, ng isa sa pinakaunang car rental business dito sa Calasiao, na ang pangalan ay Charles Rent-A-Car. Charles Rent-A-Car. Freight Services. And Freight Services. Kailan po ito sinimulan? Pwede ba pakikwento mo sa ating mga kanegosyo? We started this business 1992. Nakita ko yung pangangailangan ng pagsundo sa airport ng mga okay. Well, it was fed to me by my driver. Actually, yung si Aldelmo Albelda, one of my pioneer driver na napakagaling ng pasikot-sikot ng Manila. Okay. So, nung sinabi niya na nung may binibenta sa akin na L3, sabi niya, boss, kunin mo yan at bahala ako kahit sa Banawi. Pwede natin, kung walang mag-book dito sa Pangasinan, dalhin natin sa Banawi yan. Malakas doon, sabi niya. But hindi na kami nakarating ng Banawi, dito lang. Medyo lumakas na, kaya nag-focus na kami dito sa Pangasinan. So, ibig sabihin, nagsimula kayo sa isang second-hand na unit, no? Yes. Nagsimula nga kami with regards to simulain namin dyan. We started with yung nagbebenta kami ng RTW. Okay. So hindi mo na car rental? Hindi muna. Pagkakuha mo? Ang puhunan noon galing sa RTW. Hindi nung car rental? Oo. Yung kinita namin ng RTW, yun ang bili namin ng first unit. So practically we started with zero capital doon sa kasi consignment yung RTW. We took the advantage na magnegosyo ng RTW for few years kasi habang naghahanap pa ako ng magiging permanent na negosyo. Okay. So nung nakasimula na kami rito at nakita ko na medyo kaya na, so nag-diverse na ako ng negosyo from yung cold storage namin to car rental kasi sabi ko maghahanap ako ng future negosyo. For the family. Okay.
Alam mo, mga kanegosyo, no, narinig nyo naman yung binanggit kanina ni Brother Dens, ano, nagawa nilang makapagsimula ng negosyo nang wala man lang capital talaga. No? Kumbaga, meron na silang nakilalang nagbigay sa kanila ng mga consignment basis ng mga RTW. Yes. And from then on, lumago yung kanilang car rental business. Brother Dens, I understand, bukod sa mga modelong units, nagpaparent ka rin ng mga vintage cars, no? Pwede bang kwento mo naman sa amin to? Yung vintage car, actually, nung nagpapaupa na kami, may naghahanap na mga customer na limousine. So, sabi ko, pag bibili ako ng limousine, which is 2 or 3 million ang worth, at ipapaupa ko ng mura rito, baka hindi makayanan masustain yung Capital. amortization monthly. Okay. So, I think of a way na makabili tayo ng lumang kotse and then i-convert natin na limousine. So, it could be affordable para sa masa. So, anong unit tong ginawa mong limousine ito, Brother Dens? So, I was able to vote S280 na Mercedes-Benz na Anong taon yan? 1968. 1968, so Yes, vintage, ha? vintage na siya. And I bought it for 25,000. And then, iniisip ko na i-convert na limousine. Pero teka, maputol kita, Brother Dens. 25,000 for a Mercedes-Benz unit. Ano namang ang estado ng Mercedes-Benz na yan? No? Well, actually, medyo dilapidated siya. Uh-huh. May mga kulang-kulang. In fact, yung misis ko nga, nung nakita niya yung binibili ko, sabi niya, sinigo pa nga niya ako. Mukhang bulok na yung binibili mo, sabi niya. Sabi ko, sabi ko, hayaan mo, pasisikatin ko yung kotse na yan. Gagawin kong limousine yan at kuhan. Well, hindi naman sa... Hindi ko in-expect na gano'n ng reception ng customers. Nung nagawa na namin, halos lahat ng simbahan dito sa norte napasukan po namin kahit sa ibang relihiyon. Sa totoo lang, pati ibang relihiyon, umuupa po sa atin na umabot na kami ng hanggang North Ilocos sa norte and then pati hanggang sa Bulinaw. In fact, hanggang Pampanga umabot na rin po kami. So sabi ko, medyo grabe pala reception nitong sabi ko, dumami yung customer na clientele natin na umuupa. Okay. Because of that. Siguro, affordable lang yung pinagpapaupa natin. Pero maganda yung unit, no? Kaya medyo nag-ano siya. In fact, nagamit sa sa pelikula ng Mahinani ba yun? Mahinani, okay. Mahinani. Medyo bago pa lang yan, di ba? Oo, sa La Union yun. Yung ginawa nilang parang presidential car, state visit. Okay. Gabi tsaka si okay. So, at I understand, bukod sa Mercedes na vintage car, meron ka pa din mga ilang units na mga mas luma pang modelo na na kotse. Meron akong nabili na 1934. It was then the oldest car dito sa Pangasinan. Okay. 1934? 1934 is because, sabi ko, this will be the oldest vintage car. Bridal car dito sa North. Sabi ko. So, pero teka, brother, ano to? Bulok ba rin ba ulitan nung binili mo? Yes. Actually, bulok na bulok po yun. Pero ikaw na rin ang nag-restore? Yeah. I bought it for 150,000 then. Pero ang nagpondo rito, yung Mercedes din na pinapaupa namin para ma-restore po namin yung vintage car. Wow, ganda na sinabi mo yan, Brother Dens, You bought the second unit ng vintage car mo now 150,000, tama ba? Yes. Using what you have earned from your old Mercedes-Benz, tama ba? Yes. So, napakaganda ng ginawa niya, no? Talagang, una-una, sinasabi ni Mrs., no? Ni Commander, bulok. And yet, ito yung nagsampa ng pera
no? Sa vintage car rental ni brother Denny. So very interesting, ano? So bukod diyan, dumami pa ba yung mga vintage car na pinaparenta mo? Yung limousine, actually nagkaroon ako ng 3 limousine. Okay. Yung isa, nasunog nung 2016. Pero yung 2 na iwan dyan, and then we still have ibang unit na... Like? Just like yung Combi. Wow, na Combi. ginagamit sa bridal... Volkswagen Combi. 1963 na Combi na ginagamit sa bridal... prenup. Prenup. Okay. And then, may mga Mercedes-Benz pa kami na S600 pang bridal din. Nakakatuwa naman, ano, talagang ano, no? Mula sa isang bulok na ano, lumago na siya na lumago. So talagang diskarte ang ginawa mo, Brother Deds, ano? So mabalik naman tayo, no? Bilang nagmula sa isang Chinese family, no? Ano-ano naman mga business lessons ang natutunan mo mula sa iyong mga magulang na up to now ay nagagamit mo pa rin? Ang business talaga, sikap at tiyaga. Sikap at Kailangan. tiyaga, okay. Oo. At huwag masyadong yung over-expansion. Bago ka mag-engage ng negosyo, you'll have to think hard at pag-isipan mo kung mag-click yung negosyo na yan, and once na napansin mo na medyo mag-click yung negosyo na yan, go for it. Okay. Yun ang sipag at tiyaga talaga ang And taking calculated risk, no? Tama po ba? Oo. Yun naman sa aspeto ng pagiging masinop sa pera. Maituro rin ba yun ng mga magulang mo sa iyo, Brother Deds? Yung parents ko kasi lang sila, simple ang buhay. Hindi magarbo ang buhay po namin noon. Hindi talagang simple lang. Ayaw ng papa ko yung tsaka mama ko yung masyadong mabongga o magarbong buhay o yung medyo mayayabang. Ayaw nila yun. Laging nagpapakumbaba. Kailangan kahit na inabot mo sa buhay, lagi kang nakaapak sa lupa. Hindi pwedeng yung pag umaasenso ka na, medyo akala Taas mo, na yung mataas na ilipad mo, hindi pwede yun. Laging tinuturo sa amin na marunong kang tumanaw ng utang na loob sa pinanggalingan mo at sa Diyos. Napakaganda. Napakaganda naman ng life lessons na naibahagi sa iyo ng inyong mga magulang. Brother Dens, may nakapagsabi rin sa akin na bukod sa pagiging negosyante ay isa ka ring aktibong servant leader sa simbahan. No? Pwede bang bahaginan mo naman kami ng isa pang aspeto ng buhay mo na to? Okay. Well, actually, nagsimula yung passion ko rin sa simbahan. It's because nung lumiligaw pa ako sa misis ko, may father-in-law used to be a lector sa simbahan ng Dagupan. Okay. And ayaw niya malate. 30 minutes before, he has to leave the house para makapag-serve. So, during Sundays, kasi yun ang visit ko sa nililiga ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend ko na misis ko na ngayon. Nagbo-voluntary na ako na tayo na yung maghantid kay papa mo para hindi siya malate. So, we were the one who drive him to the church. Every Sunday to? Yeah. Kaya nung sabi ko, doon ko nakuha yung na balang araw, magsiserve din ako magle-lecture commentator din ako sa simbahan. And nung 2009, we were, nagkaroon ng pagkakataon na tumulong ako. It's like giving back to the community. Nag-donate kami magkapatid ng lupa sa San Miguel, Centro, for our chapel. So, nag-donate kami ng 100 square meters na lupa para sa gagawin namin chapel is because sa nilaki-laki ng barangay San Miguel, wala po pa pong chapel sa San Miguel. Kaya we took that advantage na bumili ng lupa at pinangalan na namin sa St. Michael Foundation
para sabi ko, itong donasyon na ito wala nang no strings attached. I-donate natin sa simbahan. At and we were able to be the very first chapel sa Pagkalasyaw na mag-submit ng papeles sa simbahan na legit na yung ng donation ng Napakaganda naman, ano. Talagang best way to pay forward, ano. So pagka talagang gumaganda ang takbo ng negosyo, dapat mag-isip tayo kung paano ba tayo makakatulong, no, sa ating komunidad, no. And I understand din sa ngayon, Brother Dens, meron kayong mga proyekto na ginagawa sa simbahan. Yes. Baka oo. pwedeng ikwento mo naman sa ating mga kanegosyo. Ano ba yung proyekto na yan? Right now, nung nagpasimbalo kami last 2023, nabalik po ako kasi actually nahinto yung pag-serve ko sa simbahan noong pandemic. Nahinto ako ng 3 years. So, nung sa pasimbalo, ako ang napiling presidente ng grupo. Sabi ko nga kay Sister Adet, na sabi ko, niluto nyo yata ito para akong italaga nyo. Medyo unwilling po tayo noon. It's because of my situation sa misis ko. Walang kasama yung misis ko sa bahay, kanilang dalawa. It's because of her yung lupus. Kaya hindi ako masyadong willing noon na tanggapin yung posisyon. Although, nevertheless, in the end, tinanggap ko na rin. So, nung napili tayong presidente, we were able to start the repair of the TV monitors as adopted by our class. So, na-install na natin lahat yung we were able to have it function for several weeks, but may nasirang isa na beyond repair na. So, we still need some donor for that TV. And then, right now, ang isang inadapt namin po sa class namin yung reinforcement and restoration of the church retablo. Right now, we have started the painting of Saint Peter and Paul, and makikita niyo po yung resulta after itong Holy Week. Kasi in fact, nasarahan na po yung image ng Saint Peter and Paul right now kasi pina-advance na ni Father para matapos yung image in time with the Lenten season. Pagkatapos nung pagtanggal ng mabubulaga na lang po tayo bago na po yung mukha ng image, bago na kulay. Kasi yung kulay po ng image po natin doon, sabi nung nasa National Historic Commission, magpinsan na raw kasi parehas na naka-brown. Right now, we'll have to go back with the original color nung Saints Peter and Paul. And hopefully, magustuhan ng mga parishioner natin yung ginagawa natin. And we still need some funding for the project. Kasi buong retablo po yun. Nire-repaint po natin yung buong retablo ng simbahan. Na-reinforce na po yun. And then right now, katatapos din kahapon yung termite treatment ng buong simbahan. So, hopefully, within this year, matapos po natin yung buong painting ng mga images para ma-implement natin yung project sa yung CHC group namin, yung Church and Heritage Church and Heritage Ministry. Commission. So, napakarami niyo palang mga proyektong ginagawa ngayon sa simbahan, no? Termite control ng buong simbahan, no? Pagsasaayos ng retablo, repainting ng mga santo, no? Ng mga lumang santo natin. I'm sure that project will be needing a lot of money. So, baka gusto nyo nga manawagan sa ating mga
taga-panood dito sa Kanegosyo TV, baka sakaling may mga magmagandang loob na tumulong sa inyong proyekto. Opo. Sana po yung mga Katoliko po na mga parishioner po natin dito sa Calasiao at sa mga kalapit na simbahan. Sana po tulungan niyo po kami sa pagre-restore ng aming retablo kasi matagal na po yung huling pinagpintura dyan at nawala na po sa original na kulay. So we're now researching, having research para maibalik yung original color ng mga santo and then para ma-fully restore yung retablo po natin na matagal na po na hindi pa nagagawa. Okay. So pagka gusto niyo po tumulong, you could contact us sa may Pwede po, magano kayo ng contact number nyo. CHC group namin or pwede rin po sa number ko. Mobile number na po, pwede Oo. paki-announce nyo. Sa 0917-5010688. Pakiulit, Brother Deds, baka hindi na nakuha. My number is 0917-5010688. Pwede po nating i-course through, tawagan niyo po ako and then i-ano po namin sa head namin, si Sister Mayet Camacho. Okay. Siya po ang head namin sa Church Commission, Heritage Commission. Okay. So, Brother Deds, I'm sure sa mga magagandang ginagawa mo niya para sa simbahan, natutuwa ang ating Panginoon, and your business, your charge rent-a-car business will be blessed 100-fold, no? So, bilang pangwakas na na lang, Brother Deds, mensahe, no? O tips na may bibigay mo sa mga kababayan natin, lalo tigit sa mga estudyante na gusto rin pumasok sa pagninegosyo. Para sa mga kabataan natin, huwag po kayong matakot na mag-engage in business. Any business, kahit small or big, huwag kayong matakot. Basta pag-isipan nyo maigi bago magsimula. And then, pagka feel nyo na medyo okay yung negosyo na yan, you could start it right away. Huwag kayong matakot. Alam nyo, ang Pilipinas, ang daming tao, marami, 110 million tayo dito sa Pilipinas. Malaki ang market ng especially food or whatever na niya, basta maisipan nyo na magandang negosyo. Go! Huwag kayong matakot. You're in the right way para mag-start ng negosyo. Huwag kayong matakot. Kung lang yan. Simulain lang. Pag nasimulan nyo yan, the customer will dictate sa inyo kung ano yung magandang papasukin nyo pa na future negosyo or expansion. So, yan po mga kanegosyo. Narinig nyo po ang ating kakwentuhan ng negosyante sa araw nito, si Brother Deds. So, Brother Deds, maraming salamat sa oras mo, no? At pagpalain ka. So, sa ating po mga taga-subaybay, lagi ko pong pinapaalala sa inyo na magnegosyo po tayo, no? Dahil pag maraming negosyo, tsakan trabaho, ang bansa aasenso. So, yun lang po. Maraming salamat.